Kakapasok lang matindi to, walang kawala, Sen Tulfo nataranta sa pasabog ni Mayor Magalong. Ayan, syempre itong balitang ito na ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay News PH. Ayan, syempre ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni News PH para makabisita kayo sa kanyang channel at maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inilalabas. At syempre ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video ang ating matutunghayan ngayon. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News PH at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ang unang manifesto ay yung pagkundina kay Senator Raffy Tulfo. Ayun. Nako, ang isang pumirma doon, Mayor. Bakit Mayor pumirma? Hindi basta-basta Mayor. Mayor Benji Binamin Magalong, Class 82. Yun. Hindi siya basta-basta mayor. Mayroon bang mayor na PME graduate? Wala ata eh. The only mayor in the Philippines, correct me if I'm wrong, the only mayor sa Pilipinas na PME graduate is Mayor Benji Magalong. Napaka-taas po ang respeto ng mga men and women in uniform kay Mayor Benji General Magalong. Pumirma siya, number 233 siya sa listahan. Kaya nung nakita ko yung pangalan niya, sabi ko, wow, nakakatuwa naman ito. Legend itong si General Magalong eh. Nung panahon ni Pinoy, yung Mamasapano Massacre. So, inimbestigahan. Ang nag-imbestiga, ang head sa investigation panel ba ng PNP, si General Magalong. So, nung tapos ng investigation, parang lumalabas na may si Pinoy, yung presidente, parang madadamay. Nako, ito pang nangyari. Kinausap si Mayor General Magalong na tanggalin mo yung kuha ng presidente at maging PNP chief ka. Ang gandang offer nun. Pag ordinaryong tao yun o general, wala na. Tinanggap na yung offer. PNP chief na. But doon, yun po ang legacy ni General Magalong. Yung kanyang character integrity. Pinaliwala niya yung pagiging PNP chief niya. Sinunod niya yung tama. Kung ano yung findings nila, yun ang pinirma niya. Yun ang lumabas sa report na may kapalpakan ang presidente. Yun po ang General Mayor Magalong. Kaya tuwang-tuwa po ako nakasama siya sa pumirma. Kasi sino man naman ang hindi magagalit. May digdig na. Tawagin mong duwag ang isang bayani. Sa post ni General Romeo Pocis ng Air Force, General ito. Yung last word daw ni PFC Canlog, nilabanan parang lumalabas na outnumbered sila. Ganito sana. Ganito ang sabi niya sa makasama niya. Mag-withdraw na kayo. Maiwan ako. I will cover you with fire. So, pina-withdraw niya yung mga kasama niya. Siya, nagpaiwan. Doon ako may kasama. Siya ang nag-hold the line. O di, sinakripisyo niya yung buhay niya. Ayun, namatay. Bayani. Ayun, yung kay Canlog, di ba? Yung sinabihan siya na duwag. No? Kapag nagkaroon ng ganyang bakbakan, is maaaring siya tumakbo, iiwan niya yung mga kasama niya, pero hindi ganun ang nangyari. Mas pinatunayan niya, siguro, kasi yung nangyari yung bakbakan na yan, no? Ayan nga, nagkaroon muna ng ganun, yung nangyari dun sa programa ni Sen Raffy, di ba? Yung nagreklamo yung babae. Nagkaroon ng ganung problema. Tapos talagang pinipilit na gustong makausap in the time of duty. Nasa duty yung sundalo. So, di ba sana binigyan na lang ng konting konsiderasyon na, sige, tapusin mo muna yan. Di ba? Kung nauunawa, kasi alam natin, ang buhay ng isang sundalo napakahirap. Ngayon yung sinasabing, kung duwag siya, di ba? Hindi ka naman siguro magsusundalo kung ikaw ay duwag. Kasi ang sundalo, alam natin yan. Talagang, kung tutusin, mas mahirap pa nga ang trabaho nila kaysa mga pulis. Diba? Kasi talagang ang binabakbakan talaga nila is mga rebelde. Yun ang kalaban nila. At saka kahit anong oras, pinapadala sila sa mga gera, sa mga labanan talaga. Hindi nila maiiwasan. Pwede silang minsan, yung nangyayari na bigla na lang silang binabakbakan kahit nagro-ronda-ronda lang sila, diba? Ngayon, kaya nga, syempre, yung sinabihan na duwag ka, duwag. Parang nakakaawa din naman yun.
yung sundalong yun. Na ganunin dahil naging duwag siya doon sa pagtakbo na sinasabi, doon sa responsibilidad doon sa babae. 'Di ba? Para sa ganung responsibilidad. No? Na baka pwede naman nilang pag-usap, baka malay natin kung talagang ayaw ng lalaki talaga na sa babae, talagang hindi na nagwo-work ang relasyon nila o anuman. Kailangan pa bang ituloy? Kung hindi ka na masaya, kailangan mo bang ituloy ang relasyon mo sa kanya? 'Di ba hindi na? Ngayon, kung yung babae naiisip niya naman parang iniiwasan ng balay natin din na wala ding time. Kasi nga alam natin, ang sundalo laging nasa duty yan. Alam natin na mas maraming oras yan sa ginagawa nila sa serbisyo nila kaysa sa pamilya nila. Ganun yan eh. Kaya minsan-minsan na lang silang umuuwi sa mga pamilya nila. Dahil para sa bayan yung ginagawa nila. Kaya sana konting konsiderasyon na lang yung nangyari yun na hindi na lang muna kinausap, pinagpaliban muna, at hindi muna nagbitaw ng hindi magagandang salita nung panahon na yon. Kasi alam mo naman na nasa gitna ng labanan eh. Dadagdag pa sa isipin niya yon, makakasira pa yun sa diskarte niya. Kumbaga, iisipin niya parang madidepress ka eh. Kasi hindi naman basta-basta yung sinabi sa kanya. Parang kumbaga minaliit yung pagkatao niya noon. 'Di ba? Kaya nasira yung diskarte. Tingin ko nasira ang diskarte niya diyan kaya nagkaganon eh. Pero kung yun eh pinagpaliban, o sige, busy ka, ganto ganyan, saka na lang natin to pag-usapan, mas asikasuhin mo. Baka mamaya, okay pa yun, buhay pa siya, di ba? Ganun yan eh. Hindi rin natin masabi. Malay mo, talagang matapang talaga siya. Nahanda talaga siyang magbuwis ng buhay para sa mga kasama niya dahil pina-withdraw niya eh. Parang, ako na ang bahala dito. Kumbaga, sasalubungin niya na, siya na magiging shield, magiging panangga siya ng mga kasama niya para makatakas na sila kasi outnumbered sila. Duwag ba yun? Nakakaiyak na kwento, nakakasakit damdamin. Isang bayani tawagin duwag. Okay? Okay, balik tayo sa pumirma. May nakita ko doon isang PNP Chief, General Rason. Tapos isang Coast Guard Admiral, 4-star Admiral, kalimutan ko yung pangalan. Tapos 5 AFP Chief of Staff. Yung matandaanan ko lang is Dionisio Santiago, Abaya, Senga, Abu, and nakalimutan ko yung isa. So, grabe, ganun po. Pataas ng pataas, padami ng padami ang pumipirma sa manifesto condemning Senator Rapi Tulfo. Punta naman tayo dito sa isa, yung manifesto condemning VP Sara. Ang nagbulgar nito, si Sas Sasut. Sabi niya sa kanyang post na, tinitingnan ko dito sa post niya, may kumakalat, sabi niya, no, may kumakalat sa PMA chat group na draft manifesto, yun nga, para ikondena si VP Sara. Tinitingnan ko dito sa post ni, okay, ito na. 2 days ago, a draft manifesto is circulating in a PMA chat group. Excuse me. The manifesto is about condemning VP Sara's silence on South China Sea issue. This manifesto came out after the Tulfo manifesto came out, the one condemning how Tulfo berated a soldier in his show. It seems like no one is signing the manifesto against VP Sara. Mag 2 days na po yung draft manifesto na yon. Hanggang ngayon, wala pa rin balita. Kung may pumirma man, baka kakaunti. Kasi hindi pa inilalabas eh. Kaya dito sa mga comments, binasa ko yung mga comments dito. Ha ha ha, sabi niya, no. Guardians will always protect their kind skin and also stand by their brother in arms. In the case of the BP, sister in arms. Bakit? Reserve Colonel si BP Sara. Kompleto ng schooling yan. Talagang napakababaw naman kasi ng gustong mangyari kay VP Sara eh. Dahil gusto siyang ganyan, pinapipirmahan para mapababa siya, ganito. Dahil sa hindi siya nagsalita. Yan naman ang hirap sa atin eh. Parang ang gusto kasi natin na ganito, yung mangyari, is kailangan maging papampam ka lagi. More on papampam, more on gusto ka namin, parang gano'n. Kapag ikaw ay tahimik, maraming iisipin sa'yo.
kasabwat mo yung ganyan, siguro ganto ka, ganyan ka. Kapag nagsalita naman siya, hindi niya alam kung saan siya lulugar eh. O, kaya mas maganda manahimik na lang siya. Uulitin ko, hindi naman kailangan ng ano niya eh, ng opinion niya. Di ba? O pagpalagay natin, sige, kailangan. Gusto niyo lang marinig. Ako hindi ko na kailangan ng opinion niya eh. Kahit hindi na siya magsalita kasi hindi niya naman trabaho yan eh. No? Ang kailangan lang natin pakinggan dyan is yung presidente, kung ano yung magiging ano ng presidente doon sa China. At yung salita ng China at yung FPRRD. Dahil silang tatlo yung involved dyan eh. No? Hindi naman involved si BP Sara ng mga panahon na yan, Mariosa. Ano bang iniisip nila? Na si FPRRD nagkaroon ng kasunduan sa China habang nakikipag-usap si FPRRD nandun si BP Sara. Paano naman nila nalaman yun? Diba? Siyempre, malay nyo, may mga sarili silang may mga kanya-kanya sila eh. Hindi naman pwedeng lahat ng alam ni FPRRD, alam ni BP Sara. Lahat ng alam ni BP Sara, alam ni FPRRD. Diba? Parang pinapalabas nyo na bawat maging desisyon ng FPRRD, sinasabi niya kay BP Sara, gano'n. Mamaya, baka may naikwento yung tatay mo sa'yo. Ganun ba yun? Diba? Hindi naman kailangan, kasi yung tatlo dyan yung involved eh. Diyan, yung presidente, si FPRRD, tsaka yung si Xi Jinping. Yun eh, sila eh. Ngayon, kung opinion lang hinihingi kay BP Sara, nagsalita na siya. No comment. Oh. Page kernel, and PMAers are intelligent enough to know the BP has no right to speak about foreign policy. Bonget has the sole right to it, and the BP is a good soldier, not to steal the thunder from her commander-in-chief. Ilan kaya ang pumirma laban sa pabibong ugok na tulpok? Tama na yun, tama yun. Hindi niya ini-steal. Kumbaga, hindi siya pumapapel o kukunin yung papel sa presidente. Kahit sabihin natin, kailangan lang naman namin yung opinion niya eh. Yun lang naman, magsalita siya. Eh kung magbigay ba siya ng opinion, wala magsasalita lang hindi maganda sa kanya. Ano ba gusto nilang marinig? Na oo, gusto namin mapunta yung West Philippine Sea sa China. Na oo, sige, gusto namin magka-gear, matuloy na yung magbakbaka na sila. Ay, di ba masama? Masama yung iisipin sa kanya, sabihin, kita mo to, talagang pinapahamak tayo. Una na yun. Kung magsalita naman siya na, mas siguro, mas maganda na talagang ipaglaban natin ang gantong ganyan. Pero, yun sa presidente, ganto ganyan, no? May tiwala ako sa presidente natin ganto. Magsasalita pa rin ng hindi maganda sa kanya. Makita mo, talagang parang plastic. Gaganunin yun eh. Kaya hindi niya alam kung saan siya lulugar kapag nagsalita siya. Kaya mas maganda na rin yung nagisagot niya na no comment. Siyempre, iba nagsasalita. Ba't naman yung iba nagbigay ng komento? Wala naman kasing nag-aabang na mga haters sa kanila. Diba? Walang nag-aabang sa kanila. Si VP Sara kasi parang umiiwas. Hindi siya umiiwas sa sitwasyon na to. Diyan sa West Philippines. Siguro gusto niya rin magsalita dyan, gusto niya rin kumilos, pero may presidente tayo, nire-respeto niya yung presidente natin. Kung epal yan, hindi dapat laging nagsasalita yan tungkol dyan. No? As of now, tatanong ako sa mga PMAers na kaibigan ko, wala pa daw eh. A draft letter or manifesto without a signature is a trust paper, period. Ano ba? Strategy ni Futol, Tamba at Unanay para ma-divert ang serious issues circulating right now. Futol. Pa, most PMAers have brains. Hindi lang most, lahat. Except si yung isa, hindi ko na lang banggitin. Yung palaging kontrabida. So, yes, because PMAers are aware of the Constitution, which clearly states that the President is the chief architect of our foreign policy. Isa na lang. Why would people sign against BP Sara when they know it's the responsibility of the President, the Senate, and the Congress? Why throw their baggage to others that have no claim nor obligation to it? BP Sara is doing all her responsibilities both as BP and DepEd Secretary. So, yun po ang mga kaganapan sa dalawang manifesto.
Ang isa, condemning Rapi Tulfo, padami ng padami ang pumipirma, everyday na dadagdagan. Ulitin ko, ang pinaka na pumirma doon para sa akin si Mayor General Benji Magalong, 5 AFP Chief of Staff, isang PNP Chief, isang Coast Guard Admiral. The other one, 0. Kay BP Ano Sara, ngayon? wala pang balita. Sinong napahiya? Alam nyo na. Ayun, at ating natunghayan ng video nagmula kay News PH. At syempre natunghayan natin ang boss na yon na nagmula kay General Macanas. Ayan, comment lang po kayo sa comment box mga katunay sa masasabi nyo tungkol dyan. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.